Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulik Soliman, ang malupit sa katotohanan. Live po tayo sa Bunyog Pagkakaisa public page. Napapanood din tayo sa Ensorecto page at sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa YouTube channel. So, follow po natin, i-share natin itong ating live, no? At pag-uusapan po natin ang trending ngayon sa House of Representatives, sa bahay ng mga congressman. Nakakahiya po, nauso na po ang patayan ng mic. Nagkakapatayan na po ng mic dyan sa Kongreso dahil dito sa pagtatanong po ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na dapat ay busisiin pa ang ating pagtalakay sa national budget, yung pong paano ginagasta ang pera ng bayan. Ang inaprubahan po ng Kongreso na budget, nakakalula, mga kabunyog, mga kababayan ko. No, gising-gising na. 5.768 trillion pesos po ang national budget natin para sa 2024. Alam nyo, okay lang naman na malaki ang budget Walang problema doon. Kung yung budget ay talagang napupunta sa taong bayan. Kung yung budget ay talagang napapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino, di ba? Yung serbisyo para sa tao, at kahit papano ay ang mga Pilipino ay nakakaramdam ng ginhawa. Ang nangyayari po taon-taon po, pataas ng pataas ang ating national budget, palaki din ng palaki ang ating utang. At dahil nga nagko-question na ang mga makabayang congressman, no, sila Congressman Raul Manuel, yung ACT Teachers representative si Franz Castro, at yung Gabriela representative si Arlene Brosas, nagko-question sila. Sabi nila, dapat naman dahil trillion itong budget na ito, nauutangin nga din lang 2.4 trillion, uutangin lang din. Isipin nyo, dapat naman busisiin muna bago ipasa or aprubahan ng Kongreso. Pero ang ginagawa po nagsasalita pa si Raul Manuel, pinatayan po ng mic. Mukhang nagte-trending na yung patayan ng mic. Kagaya nung ginawa dito kay Congressman Franz Castro, di ba? Na talagang nung kino-question yung confidential fund ni Sara Duterte, pagkatapos magbutuhan dun sa committee, pinatayan na ng mic si Franz Castro, nagsasalita pa. Habang itong si Sara Duterte, nag-walk out na, ngiting aso na. Alam niyo yung ngiting aso? Kaya lang, yun nga, dahil na-pressure din ang mga congressman, ang confidential fund ni Sara, sa wakas, ay in-scrap na, ibinigay na lang sa mga Philippine Coast Guard, sa Philippine Navy, na tama lang naman. Kahit papano nagdalang hiya. O natakot na rin itong mga congressman sa reaksyon ng ating mga kababayan. Grabe po yung katakot-takot po ang batikos talagang nangyari sa social media tungkol dyan sa confidential fund ni Sara Duterte, na di ba nga nabuking na yung 125 million na confidential fund niya, hindi niya nga pa pinapaliwanag kung saan niya ginastos yun. Ginastos niya sa loob ng 11 days, 11 araw. So literal po na inonse, inonse ni Sara Duterte ang taong bayan, yung 125 million ginastos sa loob ng 11 araw. O di ba? Kabunyog, ito, may mga kabunyog tayo from Pampanga. O yan, kabunyog Koni-chan. O, kasama natin sa biyahe si Kabunyog Alderico, si Professor Lionel, ano? O, nagkaonsihan, tama ba? O, bakit nagkaonsihan? 11 million pa, 11 days, 125 million ang sinimot. Kaya nung kinumpute nga, nagkataon, bawat araw, sa 11 days, 11 million din ang ginagastos ni Sara Duterte. Napakawalang yan, no? Magkano kaya per hour yun, ano? Parang kulang-kulang kalahating milyon bawat oras ang ginagastos ni Sara Duterte sa
tawag dito, ang nagagastos ni Sara Duterte bawat oras, kulang-kulang kalahating milyon. O saan kayo nakakita ng ganyan? Ngayon, balik tayo sa issue ng patayan ng mic. Alam nyo, mga congressman na masisiba at mga buhaya, na mga magnanakaw naman talaga kayo, magdiretsahan na tayo. Mga magnanakaw naman yung mga congressman na yan, marami talaga dyan magnanakaw. Kaya kayo nagagalit at pinapatayan nyo ng mic, yung mga nagtatanong sa inyo, ay dahil ayaw nyo na pinag-uusapan ng budget. Kasi sa buwatan po. Palibasa, alam nyo ang boto doon, 296 yes at ang no ay 3 lamang. Doon sa national budget na niratsyada, minadali po. O kaya anong ginawa natin? Anong ginawa po ng taong bayan? Ayon, galit na galit po sa nangyayari dahil yung pagtaas ng presyo ng bilihin, di ba? Yung pagtaas ng presyo ng bigas, hindi naman nasusolusyonan. Hindi po nasusolusyonan yun. Pero nakikita ng taong bayan, yung national budget minamadali at nung tinitingnan nga nila, ang daming mga pork barrel dyan, mga project na mga congressman. Buti sana kung kailangan ng taong bayan. Pero ang totoo, isinisingit ang mga bilyon-bilyon, daang-daang milyon na mga project para makapagnakaw o magdiretsuhan na tayo para makapagnakaw ang mga buhayang yan. Kaya nga ganyan ang boto niyan, 296 na congressman, yes na agad sila sa national budget na 5.768 trillion pesos. 3 lang ang kumontra dyan. Ang sinasabi lang naman ng Makabayan Black, dapat yan binubusisi pa. Pinag-aaralan pa ang budget. At pagkatapos po dyan mga kabunyog, mga kababayan, 2.4 trillion po dyan uutangin. Isipin nyo ang laki-laki ng budget na ginawa nila, yung pala uutangin lang din. At pagka inutang na, anong susunod na gagawin, kabunyog Uldarico? So, lalaki ng budget, mangungutang ng pera, anong gagawin sa utang na pera? Kukunin sa taong bayan. Kukunin, nanakawin. Yun ang sumatuta lagi. Di ba? Wag na tayo nagpapaikot-ikot. Nanakawin ang pera. Ano ang patunay na ninanakaw ang pera? Hindi yung kahirapan natin. Alam nyo ba? Budget sa ospital, binawasan. Budget sa mga state university. Yung libreng college po mga kababayan, ito, totoo ito. Yung libreng colleges, yung mga eskwelahan, libreng university para sa mahirap nating mga kababayan, binawasan ng budget. Isipin nyo, binawasan ng budget. Yung budget sa health, binawasan. At meron silang project, yung flood control project, 255 billion po yun billion. 255 billion. Isang project lang, flood control project, mas malaki pa ang budget sa DOH, mas malaki pa ang budget sa DSWD, mas malaki pa ang budget sa Department of Agriculture. Saan kayo nakakita ng ganyan? Ang tindi mo talaga, Bongbong Marcos. Ang tindi mo, Sara Duterte, at mga congressman kayo. Habang ang walang nakukulong sa pag-smuggling, walang nakukulong sa hoarding, yung iniimbak ng mga bigas, kaya napakataas ng presyo, yung mga rice importation at importation ng mga agricultural product na pumapatay sa mga magsasaka, tuloy-tuloy ang taas ng presyo ng bilihin, habang tuloy-tuloy naman din na bumabaha ang pagnanakaw ng mga politiko. Yan ang katotohanan na. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, hindi tayo tumitigil sa social media magsalita ng totoo. Kaya ngayon, pinapatayan nila ng mic itong Makabayan Black, itong si Raul Manuel, si Franz Castro. Papatayan nyo ng mic. At kahit patayan nyo ng mic ang mga makabayang congressman, hindi naman habang buhay naloloko nyo ang taong bayan. Mga magnanakaw na mga congressman at mga senador, mga opisyal ng gobyerno. Hindi araw-araw maloloko nyo ang taong bayan. Marami nang namumulat ngayon, nagigising. Habang naghihirap ang taong bayan, ganyan ang ginagawa nyo sa pera ng bayan. 5.768 trillion ang inaprubahang budget. 2.4 trillion dyan, uutangin na naman. Uutangin po. Inamin na yan ng DBM. Inamin na yan ni Jokno.
ng kanyang finance secretary, no? At ng mga congressman yan, sila Estela Kimbo, yan, sila Martin Romualdez, sila Sandro Marcos, sila Gloria Arroyo, sabwa-sabwatan po lahat yan. Sabwa-sabwatan lahat yan. So sabi ni, basa lang tayo ng comment dito kahit di ko ganong mabasa, no? Sabi ni Onay, si Pinoy lang ang nagpakulong ng magnanakaw. Kaya lang, yung pinakulong ni Pinoy, nakalaya na. Nagbudots-budots na si Rebilla, di ba Ma'am Connie? Di ba? Mga kabunyog, di ba? Nagbudots-budots na, senador na, acquitted na nga eh. Si Enrile naman, nagsakit-sakitan, kaya nakapagpiansa. Marami daw sakit si Enrile. Yun naman pala, advisor ni Marcos Jr. ngayon, malakas pa sa kalabaw yan. Malakas pa sa kalabaw. Niluluko, pinaglalaroan ng batas, pero sangkot po yan sa Napoles scam. Di ba? Kasi daw yung pinakulong ni Pinoy totoo naman yon. Yung mga pinakulong ni Pinoy na may kaso ng katiwalian, nakalaya na. Si Jinggoy Estrada, nakalaya na rin. Pasikat na si Senado, vlogger na rin. Isipin nyo yun. Ang nakulong lang dyan si Napoles. Sa totoo lang ha. Walang fake news yan. Salamat sa iyo, Onay, sa iyong komento, no? Sabi naman ni Benji, naku, hindi ko mabasa. Turla ba yun? Pasensya na. Gumagalaw ang sasakyan eh. Ilang taon, makatwiran pa. Hindi ko mabasa talaga. Pasensya na po ha. Yun, Andres Rizal. Ano gagawin mo? Magbigay ka ng solusyon. Ang solusyon. Sige, magbibigay tayong solusyon. Yun ang gusto ni Andres Rizal. Sige, anong solusyon? Unang solusyon, magising ang taong bayan. Kayo, magising kayo, huwag kayong panatiko na mga magnanakaw na politiko. Pag alam nyong may kaso ng katiwalian, huwag nyo nang gawing idol. Pag alam nyong bobo, tanga, huwag nyo nang iboto. Pag alam mo nyong pa-joke-joke, kagaya ni Robin at ni Bato, huwag nyo nang iboto. Yan ang unang solusyon. Magalit tayo sa mga magnanakaw at mga mandarambong. Itakwil ang mga mandarambong. Pangalawang solusyon, gusto nyo na solusyon, magkaroon tayo ng mag-create ng maraming trabaho sa pamamagitan ng national industrialization, pambansang industrialisasyon, magkaroon ng pagawaan sa Pilipinas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino, hindi na maghirap, para hindi ginagamit ng mga trapong politiko ang kahirapan. Yan. Nasa plataforma de gobyerno ng Bunyog yan no? Mahaba yan. Tulungan ng magsasaka, ireforma ang ating agrikultura, pero bottom line nito, kailangan imulat natin ang ating mga kababayan at magkaroon tayo ng matino at makabayang gobyerno. Hindi gobyerno ng mga magnanakaw at ng mga inutil at ng mga abusado at mga makakapalang mukha. Di ba? Yan. Salamat. Yan ang solusyon ha. Roosevelt Manes, di na talaga ako boboto ng mga pinklawan. Di wag kang bumoto kung gusto mo. Kung nag-e-enjoy ka pa rin sa taas presyo, di iboto mo si Sara Duterte, si Robin, si Bato, si Da Junior. Bahala ka sa buhay mo. Ang problema, sa mga tatanga-tangang kagaya mo, pinipilit pang kamalian, nandadamay kayo ng kapwa nyo Pilipino. So yan po mga kabunyog ha. Basta uso ang patayan ng mic ngayon. Kahit anong patay nila ng mic, hindi nila mapapatay ang boses ng taong bayan, ang boses ng bunyog, no? Hanggang dito na lang ang ating vlog. Muli, ito si Kulek Suliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.